الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ilang araw na lang ay darating sa atin ang pinakamahalagang araw, ang pinakamabiyayang araw para sa mananampalatayang Muslim, maging ang mga magsasagawa ng Hajj at ang mga hindi magsasagawa ng Hajj. Ang araw kung saan marami ang pinapalaya ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang mga alipin, mula sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang araw kung saan mapapawi ang mga nakaraang kasalanan ng isang mananampalatayang Muslim. Ito ang araw ng Arafah, ikasyam na araw sa buwan ng Zulhijjah. Ito din ang araw kung saan inihayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagiging ganap ng kanyang relihiyon, ang relihiyong Islam. Noong magsasagawa ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Hajjatul Islam, tinatawag itong Hajjatul Islam dahil ito ang kaisa-isang hajj ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagkatapos maobligado ang pagsasagawa ng hajj at maging panglimang haligi ng relihiyong Islam. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa banal na Quran, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa rawitu lakum al-Islam dina." Sa malapit na kahulugan nito, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa araw na ito, aking ginawang ganap ang relihiyong Islam para sa inyo. Ginawang lubos ang aking pagpapala para sa inyo, ang Islam bilang inyong relihiyon. Kaya naman, ang araw na ito ay siyang pinakamahalagang araw, siyang pinakamabiyayang araw para sa mga mananampalatayang Muslim. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang sa kanyang nabanggit sa kanyang hadith, ang kahigitan o kalamangan ng araw na ito, ang ikasyam na araw sa buwan ng Zulhijjah. Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith na naiulat ni Muslim mula sa hadith ni Aisha radhiyallahu anha, kinalugdan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yawmin akthara min an yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nar min yawmi Arafah." Ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala nang araw kung saan pinakamarami ang pinapalaya ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanyang mga alipin, mula sa impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala, maliban sa araw ng Arafah. Ito ang ikasyam na araw sa buwan ng Zulhijjah. Wa innahu layadnu, katunayan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw na ito ay lumalapit siya sa kanyang mga alipin na nananatili sa Yawmu Arafah, wa yubahi bihimul malaika, at ipinagmamalaki ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga alipin na nananatili sa Arafah sa kanyang mga malaika. At itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga malaika, "Ma arada haula?" Ano ba ang nais ng mga alipin ko na yan? Ang pangalawang hadith na nabanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa kahigitan o kalamangan ng araw na ito, ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khairud du'ai du'a'u yawmi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir." Ang kahulugan nito, ang pinakamagandang doa o pinakamainam na doa ay ang panalangin sa araw ng Arafah. At ang pinakamainam na nasabi ko dito o nabanggit ko dito, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, pati na rin ang mga naunang propeta sa akin, ay ang pagsabi ko ng la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Allah subhanahu wa ta'ala
ang nagmamay-ari ng kaharian at ang pagpupuri ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa Kanya ang kakayahan sa lahat ng bagay. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sa araw na ito ay pagsumikapan natin ang paghingi sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kapatawaran, pati na rin ang pag-alaala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagbigkas ng la ilaha illallah katulad ng nabanggit natin kanina. Wa hada wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.